Mga pangarap, liwanag at dilim. Sa panahon ng kadiliman, marami ang tahimik na naghihirap. Ngunit darating ang araw na lilipas ang lahat ng ito. Ang takot, ang api at kabiguan. Kaya kayong mga kalaban at tayuhan, huwag niyo akong sagilin. Noli Me Tangere. Pag-ibig, pagdurusa, at paghihiwagsik. Nag-aalab para sa katarungan at kalayaan. Don Crisostomo Ibarra, maligayang pagdating sa aming tahanan. Magandang umaga po at sana'y maging magaan ang iyong pagbisita. Magandang umaga po, Kapitan Tiago. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Napakaganda po ng inyong tahanan. O siya, halika't ipapakilala kita sa ating mga bisita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikinagagalak po makasama ko muli. Isabel, Doña Consolacion, Doña Victorina, Padre Damaso at Padre Salvi. O Don Crisostomo, maligayang pagbalik. Kinagagalak naming makita kayong muli. Tiyak na marami kang napagdaanan sa iyong paglalakbay. Siguro'y nakapagpakita ka na ng tunay na katalinuhan at kagandahang asal, Don Crisostomo. Mula nang kayo mag-aral sa Europa. Huwag kalimutan ang pagpapakita ng mabuting asal, Ibarra. Hindi sapat ang mag-aral kung wala kang tamang galang sa mga nakakatanda. Mga kabataan nyo naman, masyadong mayabang. Ang akala nila'y kaya nilang baguhin ang lahat. Ngunit sana hindi mo malimutan ang pananampalataya at tradisyon ng ating mga ninuno. Tama ka dyan, Padre Damaso. Salamat sa inyong mga opinion. Ngunit, naniniwala po ako ng pagbabago ay bahagi ng ating paglago bilang isang bayan. Bagamat malagang ating mga tradisyon, hindi po ba nararapat na magbukas tayo ng mga bagong kaisipan upang mapabuting ating kalagayan? Tama. Tama, Don Crisostomo Ibarra. Mahalaga ang iyong mga pangunawa. Ngunit, salit na magtalo, siguro mas magandang mag-usap muna tayo na mas matagal pa. Oh, Don Crisostomo Ibarra, napakagandang usapin ang ating napag-uusapan ngayong araw na ito. Tsaka nais sana kita ulit imbitahan. Kumain ng hapunan dito sa aming tahanan. Maraming salamat po, Kapitan Tiago. Sa pong karangalan ang iyong pag-aanyaya at kinagululuhod ko po kayong makasama sa hapunan. Magandang gabi, Senyor, Senyoritas. Mga ginagalang kong mga panauhin, isang malaking karangalan na kayo makasalo ko ngayong hapunang ito. Don Crisostomo Ibarra, maligayang pagbabalik sa iyong bayang Sinilangan. Naway naging magaan ang mga taon mo sa Europa. Maraming salamat po, Kapitan Tiago. Bagamat puno ng karunungan ang Europa, ay wala pa rin katalo sa amo ng sariling lupa. Kahit na alam ko na ito ay pinapanginoonan ng mga banyaga. Napakaganda ang inyong mga salita, Don Crisostomo. Ngunit hindi ba't lahat ng ideya galing sa Europa ay nagdudulot lamang ng kaguluhan? Wala nang masigit pa sa ating pananampalataya at relihiyon. Ako manhin po, Padre. Ngunit hindi po ako naniniwala na mga banyagang ideya ay laging masama. May mga aral na maaari nating matutunan mula rito
upang mapabuti ang ating sitwasyon. Wala nang ibang hangarin ang mga banyaga kundi ang sirain ang ating mga tradisyon at relihiyon. Hindi ba't alam mong ang iyong ama ay kasangkot sa mga hindi kaaya-ayang usapin? Isang pilibustero! Hindi ko po kayang pabayaan ang pangalan na aking ama na malait. Siya po ay isang tapat na tao at hindi nararapat na tawaging pilibustero. Ang kanyang mga atikain ay para sa kabutihan ng nakararami. Hindi ko po alam kung saan ninyo nakuha ang inyong mga ideya. Ngunit sana huwag mong kalimutan ng ating mga tradisyon at ang ating mga aral na itinuturo ng simbahan. O siya, tama na iyan. At tikman ninyo ang aming tinola. Lahat ay handa na. Tiyak na makapagpapasigla sa atin. Maraming salamat po, Tia Isabel. Ang luto niyo pong tinola ay tila napakasarap. Sa akin ang paa na iyan, Don Crisostomo. Hindi mo ba alam ang iyong lugar? Sa akin yan. Paumanhin po, Padre. Wala po akong intensyon na makasagasan ng inyong karapatan. Ang akala ko pa'y wala nang may nais pa ng paa ng manok. Huwag mong gawing birong mga bagay na yan, Don Crisostomo. Hindi ka ba marunong magbigay galang? Ang paa ng manok ay para sa mga mataas na posisyon. At alam mo naman siguro kung anong posisyon ka. Huwag na po sana natin gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Padre Damaso, ito isang maliit na bagay lamang. Don Crisostomo Ibarra, maaari ba nating ibigay na lang ang paa ng manok sa kanya? Paumanhin po, Padre. Wala po akong layunin na makasakit. Maaari po sana tayo magkaisa sa simpleng hapagkainan na ito. Mabuti. Ngunit sana'y malaman mo, Don Crisostomo, na hindi lahat ng bagay ay nararapat para sa iyo. Ang mga mas nakakatandang may posisyon ang may karapatang magtagda ng mga bagay na yan. Naway matapos ang maliit na di pagkakaunawaan. Halina't tayo magpatuloy sa pagkain. Crisostomo Ibarra? Teniente Guevara! Dumating ka na pala, Guevara. Teniente Guevara, kamusta? Tagal lang panahon nang huli tayong nakita. Crisostomo Ibarra, may kailangan kang malaman tungkol sa iyong ama. Tungkol sa aking ama? Ano yun, Teniente? Crisostomo Ibarra, kinalulungkot kong sabihin, ngunit hindi mo na matatagpuan ang iyong ama. Ano ang ibig mong sabihin, Teniente? Ang huling sulat niya sa akin ay mabuti pang kanyang kalagayan. Si Don Rafael Ibarra ay inakasuhan ng erehiya at pagpatay sa isang artilyero. Kahit alam ng karamihan na wala siyang kasalanan, ginamit ang pagkakataon na ito ng kanyang mga kaaway upang siya'y apiin. Siya ay kinulong at sa bilanggo siya'y namatay. Ano? Imposible! Ang aking ama! Ang pinakamabuting taong kilala ko! Hindi ito maaari! Kung nais mong malaman ang buong katotohanan, Ibarra, pumunta ka sa sementeryo at alamin mo kung paano inilibing ang iyong ama. Mawalang galang na, Ginoo. Magandang hapon din sa'yo, Ginoo. Ano po ang pakay niyo rito? Hinanap po ang libingan ng aking ama. Sino po ba ang iyong ama, Ginoo? Siya po si Don Rafael Ibarra. Ay, pasensya na po kayo, Ginoo, ngunit wala po dito ang bangkay ng inyong ama. Ano pong ibig niyong sabihin? Saan po siya nilibing? Ang utos po sa akin ng Kura Paroko ay patapon ang bangkay ng iyong ama. Patapon saan? Doon po sa may ilog.
Maria, aking mahal, ikaw ang aking natagpuan din. Crisostomo Ibarra? Mahal ko, kailan ka pa naririto? Hindi mo ako naaalala. Sa loob ng maraming taon, hindi man lang ako nakatanggap ng sulat mula sa'yo. Maria, kailanman ay hindi kita nakalimutan. Hindi lang ako nakasulat dahil sa utos ng aking ama. Hindi dapat nastorbong yung pag-aaral. Ngunit sa bawat oras na lumipas at sa bawat araw na dumaan, ikaw lamang ang laman ng aking puso. Subalit, tila nagbago ka na, Ibarra. Ang bata noon na nakikipaglaro sa akin sa hardin ay isang ganap ng binata at tila malayo na ang isip. Marami nang nangyari, Maria. Marami na din ang nagbago. Marami na din akong natutunan sa ibang bansa. Ngunit isa lang ang hindi nagbabago. At iyon ang aking damdamin para sa iyo. Totoo ba, Ibarra? O baka naman dala lamang ng mga alaalang mga salitang iyan? Maria, dinala ko ang aking puso pabalik sa bayang ito. Pabalik sa'yo. Kung nalalaman mo lang kung paano kita naiisip sa bawat sandali na hindi kita kapiling. Ngunit, paano kung may mga bagay na hindi na talaga tulad ng dati? Maria, ang ating pagmamahalan isang tulad ng halaman na itinanim ng ating kabataan. Hindi ito kailanman matutuyo kung patuloy natin itong didiligan ng pag-ibig at katapatan. Maria, Crisostomo, halin na kayo sa hapagkainan. Tinatawag nila akong baliw sapagkat hindi ko sinasang-ayunan ang kanilang mga ginagawa. At tinatawag ko din silang baliw sapagkat hindi nila naiintindihan ang aking mga sinasabi. Inayo, huwag mong pansinin yan, anak. Baliw yan. Lagi na lang nagsasalita ng kung ano-ano, parang wala sa sarili. Di naman siguro, inay, baka may malalim lang na iniisip. Ngunit kung baliw ang tawag sa taong matalino at mapunuri, hindi ba't mas maraming baliw sa ating bayan? Sakristan ba yun? Patungo na ako riyan, Padre. Ano ang may paglilingkod ko, Padre Salvi? Napansin kong kulang ang mga donasyon. Ano ang ibig mong sabihin, Padre? Mukhang may nagnanakaw dito sa loob ng kumbento. Baka naman ang mga batang kampanero, Padre. Kung gayon, lulughugin ang simbahan, hanapin ang dalawa at bigyan ng leksyon. Masusunod ang iyong utos, Padre Salvi. Kuya, ano po yung mabibili nating pagkain para kay inay? Oo nga, paggabi na rin. Hoy! Ang bibili niyo pala ng pagkain ng perang ninakaw niyo sa donasyon? Mabaka ka rito! Wala po kaming pera ninakaw mula sa donasyon. Halina at kay Padre Salvi kayo magpaliwanag. Ah! Talagang tatakas pa kayo! Kuya, huwag po akong iwan! Wag po! Babalikan kita, Christine. Hinihilang ako ng tulong kay inay. Kuya! Kuya! Inay! Tulungan niyo po! Aray! Kuya! Inay! Tulungan niyo po! Aray!
Nay! Ginoo! Ginoo! Kita niyo po ba ang aking mga anak? Si Crispin at Basilio. Wala rito ang hinahanap mo. Wala. Ngunit kagabi narito pa sila. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umuwi ka na. Hindi maaaring wala sila rito. Crispin! Basilio! Anak ko! Anak ko! Padre Salvi, ano po ang nais ninyong iparating at tinawag niyo ko rito? May lihim na matagal nang itinatago. Lihim mula sa iyong ina. Sulat bago siya pumanaw. Sulat mula sa yumao kong ina? Ano pong ibig niyong sabihin at bakit tila ngayon ko lang narinig ang tungkol sa bagay na iyan? Ito ang sulat ng iyong ina. Maria Clara, para sa ito. Matagal nang nakatago to sa akin. Bilang bahagi ng kasunduan na hindi maaaring ipahayag hanggang ngayon. Ngunit, kung ikaw ay magtutuloy sa kumbento at iiwan si Ibarra, baka magbago ang isip ko. Pagpasok sa kumbento? Kapalit ng sulat na iyan? Hindi ko po kaya iyon, Padre Salvi. Mahal ko po si Ibarra at hindi ko po siya kayang pagtaksilan. Kung gayon, ito ang ikakasira ng pangalan ng iyong pamilya. Gaano ba kahalaga ang sulat na iyan at tila ikakasira pa ng aking pamilya? Maaari po bang basahin ko muna ang liham na yan bago ako magdesisyon, Padre? Maria Clara, patawarin mo ko, anak. Ang lihim ng ating pamilya ay isang pasanin na dapat mong malaman. Iyong tunay na ama ay hindi si Kapitan Tiago. Ang katotohanan ay ang iyong ama ay si Padre Damaso. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang kalungkutan ng mga kaharian ng kanyang lahi. Kaya't ipinagkatiwala ko kay Padre Salvi ang sulat na ito upang may parating sa iyo ang tunay na pinagmulan. Sana'y maunawaan mo ang mga desisyon ko at sana'y magpatuloy ang iyong buhay sa kabila ng mga lihim na ipinagkait ko sa iyo. Ang mga desisyong iyon ay hindi ko rin kayang baguhin. Ang mga lihim ay pasanin na ipinagkatiwala sa akin. Ngunit nararapat lang na malaman mo ang lahat ng ito upang matulungan kang magpatuloy. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga bagay na ito pero bakit? Bakit ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito? Kawawa talaga ang dinanas ng aking ina. Walang puso ang Padre Damaso na yon.
Don Crisostomo! Mag-ingat ka, Don Crisostomo, dahil may masamang balak sa si Padre Damaso. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Anak. Crispin? Basilio? Mga anak. Anak. Anak! Huliin siya. Ano ito? Saan niyo ko dadalhin? Ano ito? Inay? Inay, ang tagal kitang hinanap. Inay! 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 Ako to, si Basilio. Anak! Ang tagal kong kayong hinanap ng kapatid mo. Akala ko hindi ko na kayo masisilayang muli. Inay, anong nangyayari sa inyo? Kailangan natin tulungan si Crispin. Mahal na mahal ko kayo mga kapatid mo. Salamat sa Panginoon. Nakita kita muli, anak. Inay! Elias! Anong nangyari? Ba't kayo duguan? Sandali! Kukunin ko lang ang aking panggamot. Elias! Kailangan mo magpahinga. Hayaan mo ako na lamang gumamot sa inyong dalawa. Salome, si Ibarra mo nang gamutin mo. Ibarra, alam ko na ang aking gagawin. Siguro oras ko na talaga ito. Salome, siya mo nang unang pagalingin mo. Huwag mong sabihin yan! May pag-asa pa! Hindi pa tapos ang laban! Elias! 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 Hindi pa tapos! Hindi pa! Ibarra! Ibarra!
Ibarra! Ipaghihiganti ko ang alaala mo, Don Crisostomo Ibarra. Ibarra, mananatili ka sa aking puso. Posible! Ang aking ama! Ang taong pinakamabuting taong kilala ko. Ano? At yun ay aking pagmamahal para sa iyo. Okay, sama! Uy! Bakit ang gago? Okay na. Inay! 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 Ako to! Ito! Crisostomo Ibarra, maligayang pagbabalik sa iyong bayang Sinilangan, naway naging madali ang buhay. Magandang gabi, Puchago. Ay, kapitan yan. Puchago! Puchago! Ang napagagandaan niyo. Bakit? Bakit ngayon ko lang nalaman ng tungkol dito? Walang puso talaga yun. Ano yun? At relihiyon. Hindi mo ba't alam ang iyong ama ay nasangkot sa mga O siya, tama na iyan. At tikman ninyo ang aming tinola. Lahat ay handa na. At Akala ko po'y wala nang may nais pa. Ng paa. Manhin po, Padre. Tagasan sa inyong karapatan. Bitas na mga pis. Ay, naka-eglas ako. Kanina pa. At tumingiti siya. Alam ko na ang aking gagawin. Siguro. Hindi pa tapos ang laban. Anong hindi pa? Nakalagay sa script, hindi pa tapos ang laban.